Yan, ang laki na ng papaya ko. Yan, pinabinhi natin siya dito. Ililipat ko na yan ngayon dito para maging puno na talaga siya. So, kailangan ko lang maghukay ng halos parehas nitong malaki para hindi mamatay. Laging ko palang tinanim din, no? Tumubo na siya, nagkadahon na. Ibig sabihin, buhay na siya. Daming kangkong. Tapos, update din sa manok namin. Nalimlim na siya. Meron dyang 10 yatang itlog yung nililimliman niya. 10 eggs or 11. Nanay ko yung nakakita. May bulate nung lupa, oh. Ibig sabihin healthy yan. Sabi. May mga natural pataba na tayo. Kailangan natin laliman. Kasi lalaki yung puno. Mga balinghoy din ako dito. Kamoteng kahoy. Ayan, okay na yung lalim na yan. Buti yung umulan, lumambot yung lupa, madaling hukayo. So tatanim ko na rin itong mga sibuyas na puti na to kasi tumubo na sila katagalan sa pag hindi paggamit. So tanim natin para magbunga ulit. So gupitin ko to para makuha natin ng buo yung puno. Huwag natin hugutin kasi baka maputol. Para dala lahat ng ugat. So guys, ito yung buong ugat niya na kailangan natin ibaon ng todo dun sa lupa para sure na buhay. So next yung itatanim tong mga sibuyas na puti. Ayan, sayang kasi. Tsaka meron na rin pala ako napatubong sibuyas. Ayan. Ito naman yung red, yung Tagalog. Ito pa. Ito, isa. Nagdahon na. May laman na yan. So, ito naman yung itatanim natin. Dito na din sa tabi nila. Ayan, sa tapos na ako magtanim ng papaya at sibuyas. So, yung kapag may mga space pa kayo sa may bahay-bahay nyo, sa likod, sa tagiliran, gamitin nyo munang space for mataniman ng mga gulay, ganyan. Para at least makakasave tayo. Hindi na tayo bibili. Tulad ng papaya. Yan. Itong papaya, magandang lahi to. Maliit lang to eh. Tapos meron din ako ditong malunggay. Ayan, malunggay. Tapos may mga balinghoy o kamoting kahoy. May saging. At saka sile, kangkong, at saka yung mga sibuyas. So, ayun lang. Shinare ko lang naman.